isang law expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Cayosa. Good morning, Attorney Cayosa, sir. Good morning, Tuesday. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Ayan. Attorney, alam naman nating lahat kung ano yung nangyari sa Senado mula nung Lunes hanggang nitong Miyerkules. Hindi ko nga alam kung may kaugnayan ba yung mga pangyayari na yan sa Senado hanggang sa humantong dito sa paglabas na ng Senate premises nitong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ano bang basa nyo dito sa nangyari na ito dyan sa Senado, Attorney Cayosa, sir? Una, maganda na iimbestigahan yan at hindi lang dapat sa mga senador mag-iimbestiga o opisina ng Senado, kasama dapat yung NBI, PNP. Para sa ganun, walang taguan, walang whitewash. Importante na malaman lahat ng mga detalye, maisuko lahat o maipakita lahat ng CCTV, mga body cameras, at yun yung mga footages din ng mga media men. Para sa ganun, mapagdugtong-dugtong kung ano talaga ang pangyayari. Pero hindi maiiwasan dahil nakita naman natin ang mga galaw ng mga senador, mga nakaraang araw, ay hindi maiiwasan yung spekulasyon at haka-haka ng marami na gawa-gawa ito para lang makaboto si Bato de la Rosa tapos tatakas din lang naman pala. Di nakaalis na nga po. Mayroon bang posibleng pananagutan yung ilang mga senador na nandoon na umano'y tumulong dito sa na makaiwas si Senador Bato na harapin yung ICC warrant of arrest? Meron ho, kasi meron hong presidential decree na nag-aamyenda. Meron sa revised penal code ho yung krimen ho, yung pagtutulong dun sa isang akusado. O kaya yung tinatawag dun sa presidential decree that amended the revised penal code, yung obstruction of justice. If anybody, sino man yan, senador man yan, senate president man yan, o ordinaryong mamamayan, kung ikaw will knowingly impede, frustrate, or delay the investigation, prosecution, or arrest of a criminal offender, then obstruction of justice ho yan. Kung mapapatunayan yan na talagang may masama kang intensyon at ginawa mo ito, maaari ka hong makulong from 4 years and 2 months to 6 years. At ang mas mabigat po, habang buhay, disqualified ka from public office. Yun na nga. Kaya lang, parang ang nagiging issue dito, Attorney Cayosa, sir, hindi nila kinikilala yung warrant of arrest ng ICC unless na local court daw ang mag-issue niyan. Well, mali ho yun at palusot lamang ho yun. Kasi nga, number one, mismo ho yung Supreme Court dun sa Pangilinan versus Cayetano, isang kaso ho yan na dinulog sa Supreme Court, mga nakaraang taon na. Ang sabi ho ng Supreme Court doon, malinaw ho yan, na yung ICC ay merong residual jurisdiction kahit kumalas na ang Republika ng Pilipinas dun sa mga kaso o investigasyon na sinimulan na bago tayo kumalas. Ang linaw ho yan dun sa Article 127 Paragraph 2 nung Rome Statute at malinaw din po yung desisyon ng Supreme Court. So huwag silang maang-maangan na hindi pwede yan. Pangalawa, mas importante ho ito, meron ho tayong batas na kinikilala o dinidefine yung crimes against humanity. So kumbaga kinopya natin yung batas ng crime against humanity na international ang application sa ating local law. At doon malinaw ho yung section 17 noon na nagsasabi na kung sakasakaling merong nang linilitis sa isang tribunal sa crimes against humanity at yan Pilipino nasa ating teritoryo, may option ng gobyerno na isurrender ito doon sa International Tribunal. Ang linaw-linaw po yan. Walang nakalagay na isurrender pagkatapos padaanin sa local courts natin. So, dapat alam yan ni Senator Cayetano sapagat isa sa doon sa mga gumawa ng batas na yan noong 2009. So, wag ho silang magmaang-maangan. So, dahil nga dito, may baka alam naman nila batas, abogado naman sila, may mga abogado naman sila, at napakita naman yung warrant of arrest, kinonfirm na ho yan ng ICC. So for them now, na palayain siya,
after kinupkup nila, di ba? Oo nga po, Nag-protective custody protective pa sila. custody daw. Oh, kung nawala sa iyo yung taong under your protective custody sa batas, obligasyon mo explain yan. Pag hindi mo ma-explain ng matino, lagot ka. Diba? Mhm. So, pananagutan nila yan. So, ito ho yung mga iba't ibang aspeto na maaaring pagdudugtungin at baka nga ho, mananagot sila for obstruction of justice. Mhm. Isa doon sa nakita natin na nangyari, doon sa pag-alis ni Senador Bato de la Rosa sa Senado, kasama niya si Senador Robin Padilla. Di umano, Senador Padilla pa yung nag-drive ng SUV, sakay si Senador Ronald Bato de la Rosa. Yung parang pagtulong na rin yon kay Senador Bato. Di ba, kung maaalala natin, may binigyan ng absolute pardon si Robin Padilla dun sa kanyang pagkakasala. Yun ba pwede pang bawiin yung absolute pardon kay Senador Robin Padilla? Pag absolute pardon ho, ibig sabihin walang kondisyon. So, kung wala ho namang kondisyon, hindi na mababawi. Kung conditional, di pwedeng bawiin, di ba? Depende kung anong linagay na kondisyon. So, at saka hindi lamang ho siya, no? Yung iba pang mga senador. Kasi, halimbawa, si Senator Marcoleta, nung naghain siya ng resolution to put him under protective custody, ito ba ay honest to goodness na niya, malasakit lang o malicious para protektahan, para patigilin ang mga NBI agents dun sa kanilang pag-aaresto sa kanila. Di ba siya din ata yung nagpanukalang i-contempt yung mga NBI agent na gumagawa lang ng trabaho nila. So, baliktad ho ang nangyayari. So, tapos nagkaroon pa ng drama, di ba? Yung kunwaring the Senate is under attack, pero yung pala, yung atake nanggagaling sa kanila, di ba? Tapos ngayon hinihingi yung CCTV footages, ayaw ibigay. Ngayon na sinuspend si Aplaska, si yung General Sergeant Aplaska at Arms ng Ombudsman, merong poder naman ng hindi na kinikilala. So talagang mga magpatong-patong ho yan at pag yun, mga circumstances yan, kung mapapatunayan na may mali siya, baka ho sila managot. Pangalawa, pwede rin ho na kakasuhan sila dun sa ICC. Anong ikakaso nila sa accessory to the crime? Yan kasi yung bang isang kriminal tapos tutulungan mong makatakas. So ito yung mga maaari. Pwede rin ho merong mga nagpapanukalang mga abogado na baka ho yan yung act of terrorism. Kasi nga yung indiscriminate firing para lang takutin yung mga media man at iba dun sa Senado para makalusot for a political or ideological end. So ito yung mga possibilities. Pero ang pinakamalapit at pinakamadaling siguro patunayan baka ho yung obstruction of justice. Ayun. So yan lang muna sa ngayon ang concern namin, Attorney Cayosa. Sa ibang pagkakataon po ulit, matatawagan ka ulit namin. Ano po, wag po kayong madadala. Hanggang kaya ho natin para sa ating bayan. Salamat po. Good morning. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Good morning po. Si Attorney Domingo Cayosa, law expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Ang hilingan, walang pinoprotektahan.